Okay, good afternoon, good morning, at kung anong oras man sa inyo ngayon. So today, pag-uusapan natin yung isa sa pinaka-importanting document sa Philippine history, yung tinatawag natin na Customs of the Philippine Tagalogs na isinulat ni Juan de Plasencia. So sino ba siya? Si Juan de Plasencia ay isang Spanish friar ng panahon ng colonization. And isa siya sa mga unang nag-document ng buhay ng mga sinaunang Tagalog. So basically, itong work niya is parang guide or observation report kung paano namumuhay yung mga Filipinos bago pa tayo masakop ng Spain. So imagine parang early version siya ng anthropology or sociology dito sa Pilipinas. Before we start, I just want to ask you, what are the customs of your family? So, pwedeng kayong mag-comment or sa isip nyo sagutin nyo siya. So, paano kayo nagsa-celebrate ng birthday? Paano kayo nagdadasal? Or kung meron mga special events or traditions in your family. So, why did I ask that? Because the customs and traditions of our family, even it is small, so bahagi na to ng ating culture at worldview ng isang group of people. So ganito rin yung ginawa ni Juan de Plasencia which will be our topic for today. And Juan Plasencia is a Spanish priest during the 16th century. So basically ang pinaka pag-aaralan natin dito, no, paano niya naobserbahan yung mga sinaunang Pilipino at paano niya dinocument or ano yung mga documented stories na meron siya specifically sa mga kaugalian, beliefs, paniniwala, and the stars, spiritual practitioners, hanggang sa social structures, no, na gaya ng barangay or bayan. And yeah, let's start. So noong 1521, dumating yung mga Spaniards sa Pilipinas. Ito yung panahon ni Ferdinand Magellan. Then after that, noong 1565, officially nagsimula ang colonization ng Spain sa Pilipinas sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. So ginawa nilang capital ang Manila, kaya naging center to ng Spanish government dito sa bansa natin. So dahil bagong colony ang Pilipinas, kailangan ng mga Spaniards na pag-alalan yung mga Pilipino, paano sila namumuhay, ano yung culture nila, saka paano sila pamahalaan. Now, dito na papasok si Juan de Plasencia. So, isa siyang Franciscan missionary na nag-aaral sa buhay ng mga Tagalog. At importante siya kasi siya yung nagsulat ng isa sa mga unang documents tungkol sa culture ng Philippines. Bukod pa doon, siya rin yung nag-author ng kauna-unahang libro na na-print dito sa Pilipinas noong 1593 na tinatawag na Doktrina Kristiyana. So, ibig sabihin, hindi lang siya observer, kundi isa rin siyang pioneer sa documentation at printing dito sa Pilipinas. So, ngayon, si Plasencia, nakilala siya na simple lang yung kanyang pamumuhay. So, hindi siya yung typical na Spaniard na mataas yung tingin sa sarili. Instead, he is concerned doon sa kapakanan ng mga Pilipino. In fact, nagsuggest pa siya na aside sa pagtuturo ng Christian doctrine, dapat turuan din yung mga Pilipino ng reading and writing in Spanish. So, ibig sabihin, gusto niyang matuto at ma-educate yung mga Pilipino during that time, hindi lang sa religion, kundi pati na rin sa literacy. Yung Customs of the Tagalog na sinulat niya noong 1589, sobrang important no? It's very important kasi isa to sa mga pinakaunang written descriptions ng society bago pa ma-fully influence ng Spain. Parang eyewitness account niya, meaning galing mismo sa observation niya sa kung paano namumuhay mga Pilipino or mga sinaunang Pilipino. Makikita dito yung kultura, tradisyon, sistema ng lipunan. Tanong, bakit nga ba Tagalog yung ginamit ni Juan de Plasencia? Ginamit niya yung term na Tagalog kasi sila yung mga taong nakatira sa Manila na siyang ginawang capital ng mga Spaniards. So basically, sila yung mga pinaka-visible at pinaka-naobserbahan ng mga Spanish writers noon.
Then, pagdating sa socio-political structure, according to Plasencia, yung mga sinaunang Tagalog ay pinamumunuan ng mga datu. Ano ang ibig sabihin ng datu? Leader ng community, parang chief or mayor, at they are also considered yung as war captain na anong tawag dito? Sila yung nagsisilbing war captain kapag merong mga laban. Ibig sabihin, yung datu ay leader sa politics at military. Yung sakop ng datu, tinatawag na barangay. Pero you have to remember, no, hindi to katulad ng barangay ngayon. Before, isa tong maliit na community na may mga 100 houses, no, 100 bahay o pamilya. Ngayon, pagdating naman sa social classes, may 3 uri ng tao before. So, una, maharlika. Ano ibig sabihin ng maharlika? Sila yung mga nobles or kung ituring sila matataas ang kanilang status sa lipunan. Pangalawa, aliping na mamahay. Sila yung mga commoners na may sariling bahay pero they are serving their bosses o yung tinatawag nating amo. No, may amo sila before. So, yung mga maharlika, yun ang pinagsisilbihan ng mga aliping na mamahay. Then, pangatlo, aliping sa gigilid. Sila naman yung mas dependent, nakatira sa amo, at yon pwede silang ibenta. No, makikita natin na even before, meron ng structured hierarchy sa society natin. So, dito mas makikita natin, no, kung gaano ka-detailed yung work ni Juan de Plasencia. Yung customs of the Tagalog, hindi lang siya about one topic. So, remember this one. Marami siyang sakop, like marriage, burial practices, customs and traditions. So, ibig sabihin, parang complete overview na siya ng buhay ng mga sinaunang Pilipino. Then, makikita rin natin, no, na ang mga early Filipinos, they have already their systems of governance. May sarili na silang system of governance. Malinaw yung custom at beliefs na meron sila. So, malinaw na hindi sila walang sistema kung tawagin. Organized talaga ang society ng mga sinaunang Pilipino before. So, sa mga isa sa mga interesting na sinabi ni Plasencia, may practice noon na nagiging alipin ng ang mga tao or nagiging alipin ng isang tao dahil sa utang. So kapag hindi nabayaran ng utang, pwedeng maging alipin yung tao. And worse, namamana pa to ng mga anak. Meaning, yung pagiging alipin ay hindi lang temporary. So pwede siyang maging generational hanggat hindi nababayaran yung utang. So, si Plasencia, nag-observe siya sa mga Filipino. Sabi niya, sobrang hilig ng mga Pilipino sa mga bituin. They adore the stars, although they don't know their names. Only a few. Ibig sabihin, mahalaga sa kanila yung astronomy or astrology kung tawagin, kahit hindi nila alam yung pangalan ng mga stars na yon or mga bituin. Gusto lang nilang i-observe at gusto lang mapahalagahan. And tungkol naman doon sa mga spiritual practitioners, no? Alam niyo ba yung mga katalonan or mangkukulam? So, sila yung mga nagpa-perform ng rituals or nag-aalaga ng mga spiritual life ng community before. So, si Plasencia, tinawag silang priest of the devil. So, medyo harsh, no? Kasi iba yung pananaw ng mga Kastila noon eh. Pero ang interesting doon kasi, kinilala niya rin na naniniwala sila sa mga supreme being na tinatawag na Bathala. At merong paniniwala sila, no, meron silang belief na merong afterlife. Anong point doon? This is not just only a diabolical belief, merong structure, may belief system, and merong spirituality. Ibig sabihin, may sariling worldview. Yung mga sinaunang Filipino doon, they are much more complex kaysa sa mga unang nakikita, no, ng mga Kastila. So, during the centuries na dumating yung Kastila at nag-colonize sa atin, hindi nawala yung mga indigenous practices. Instead, they are combined with the Catholic beliefs. Ito yung tinatawag na folk Catholicism. Basically, this is the mix of traditional na paniniwala at Kristyanismo. So, halimbawa, no,
yung crucifix, ginagamit ng mga Pilipino hindi lang as a symbol of Christianism, but also para sa anting-anting, no? Familiar ba kayo doon? Parang protective charm. Ibig sabihin, pinagsama nila yung indigenous idea na may spiritual power, ang objects, tapos inadapt yung Catholic context. So makikita natin na may mga Spanish influence, buhay pa rin ang indigenous worldview. Hindi totally nawala, no? Nag-adapt lang sa bagong religion. Then, according to William Henry, medyo na-misinterpret yung meaning ng barangay noon. Sabi niya, ang original meaning lang pala ng barangay ay boat. Literal na bangka, no? Pero pag pinag-aralan, or nung pinag-aralan niya, yung mga term na mas malapit sa actual political structure ng early Filipino society ay bayan. Ibig sabihin, ang bayan, ang tunay na unit or community ng mga tao, hindi yung smallest social structure na lagi nating naiisip ngayon. So, bakit mahalaga yon? Kasi, nagpapakita to na minsan, yung mga early Spanish records, gaya ni Plasencia, medyo na misunderstood, no, ang some of the aspects ng mga Filipino society or ng Filipino society. Kaya kailangan nating basahin at interpret or to interpret it carefully, specifically those historical texts and contexts, and tignan natin, no, yung original context. So that wraps up, no, our discussion for today. So makita natin, no, na kahit na-colonize tayo ng Kastila, buhay pa rin yung paniniwala at social structure ng mga sinaunang Pilipino. So mula sa interest nila sa mga bituin, sa mga spiritual practitioners, hanggang sa folk Catholicism at yung concept ng bayan, makikita natin na adaptable pa rin, pero matibay yung worldview. So, gusto ko na tandaan ninyo, no, wag basta-basta i-take for granted ang mga historical terms or practices. So, we have to look for the context. Minsan may mga misinterpretation tulad ng barangay versus bayan. And, yan lang. So, if you have questions dito sa discussion natin for today about the customs of the Tagalog, pwede kayong mag-comment or pwede kayong mag-message directly para ma-explain natin ng mas maayos.